Calling all the young people, Synergy presents to you Blooming this coming May 30 at 3:30 p.m. live via Facebook. See you. Good evening, Taylor families, and welcome sa ating midweek service this Thursday night. And isang linggo na naman po ang halos lumipas sa ating mga buhay. And ang alam ko po na patuloy natin nararamdaman yung presensya nating Panginoon at patuloy niya tayong ginagabayan sa anumang ginagawa natin sa buhay natin. So, tonight, ini-invite ko lang kayo na magbigay puri sa Kanya at sumabay sa amin habang inaawit ang mga kantang ito para sa Kanya. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako
sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Father God, we continue to praise you, Lord God. We continue to honor your name, Father. We continue to give glory to you, Father. Tonight, Lord God, we just want to thank you, Lord God, for another day na binigay nyo na muli namin mapag-uusapan, Lord God, yung salita ninyo, Lord. Thank you, Lord God, for this opportunity na binigay nyo sa bawat isa, Lord God, na magkakaroon ulit kami, Lord God, ng panibagong wisdom, Lord God, and knowledge na magmumula sa aming kapatiran, Lord God. Thank you, Father, for the lives of each and every child, Lord God, na patuloy na naglilingkod sa inyo, patuloy na nagbibigay puri sa inyo, Lord God, at patuloy na nagmamahal sa inyo, Father God. Lord, this night, we just want to lift to you, Lord God, this midweek service, Lord God. I pray, Lord God, that you continue to give us the wisdom and knowledge that we need para maintindihan po namin yung mga salita, Lord God, na nais nyo parating sa amin, Lord God. And we pray, Lord God, that magkaroon kami ng isang opportunity, Lord God, na ma-share din po namin ito, Lord God, to those people who needed to hear this, Father. Thank you, Father. We just bring you back all the praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ay po mga kapila, magandang gabi po sa inyong lahat. At lubos po ako nagpapasalamat sapagkat muli ay inatangan ako na magsalita sa inyo, magbigay ng encourage, magbigay ng mga salita ng Diyos ang siyang magpapasigla sa ating puso. Salamat po din po sa music team at napakaganda po na kanilang mga awitin. Isa na po doon ang kasama po ang Diyos, no? At dito po ay nakita po natin, napapaloob yung mga salitang kung kasama natin ang Panginoon. Sabi doon ay hindi tayo mababalisa, hindi rin tayo mangangamba, hindi rin tayo malulungkot, o hindi rin tayo matatakot. Kung dumaan man tayo sa kabila ng pagsubok, sa tubig o sa ilog, sabi doon hindi tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Sa buhay po natin ng tao, marami pong naghahangad na makasama ang Diyos. Pero sino ba talaga gusto mong makasama?
Si Lord ba? O ibang Diyos? Sa tuwing tayo ay nakakaranas na mapag-isa, minsan hangad natin na meron tayong makasama. Maaari ito isang tao na mahalaga sa atin, maaari ito ay kaibigan, barkada na ating pupuntahan. Minsan kasi kapag tayo ay dumaranas ng kabiguan kadalasan ang tao ang ating pinupuntahan. Nalilimutan natin na mayroong higit na dapat na kasamahan, walang iba kundi ating Panginoon. Siya po yung dapat at nararapat lamang na maging kasama natin na 24/7, no? Ganun ang Lord kung tayo asasamahan niya, na walang isang saglit, segundo na hindi tayo pwedeng iwan niya. Kaya nga sabi doon, siya talaga yung may original, siya rin po yung author ng salitang hindi kita iiwan ni hindi kita pabayaan. Sabi po sa Hebrew 13:5, no, yun yung pangako ng Panginoon na hindi kayang gawin ng isang tao. Maaring mabigo, no, yung mga tao na nangangako na hindi kita pabayaan ni hindi kita iiwan. Maari po, sapagkat bawat tao ay mayroong kakayanan at ito ay limitasyon lamang. Pero titingnan po natin yung kapangyarihan ng Panginoon, kaya niya ang lahat ng bagay. Magagawa niya, walang imposible na hindi man niya magagawa. Wala pong imposible, magagawa niya ang lahat. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay hindi nagsisinungaling. Sabi po sa Tito 1:2, no, yun yung bagay na hindi niya kayang gawin, yung magsinungaling. Kaya lahat ng promise ng Panginoon ay kaya niyang gawin para sa iyong buhay. Ganun din po para sa akin. Isa po sa pangyayari na si Propeta Elias ay taimtim na nanalangin na hindi uulan at hindi rin magkakaroon ng hamog. 3 taon at kalahating taon o 3.5 na hindi magkakaroon ng ulan. Pero alam po natin, kung wala talagang darating na ulan, tiyak ang lahat ng tao ay makakaranas po ng kagutuman. Dahil sa kanyang pagsunod at alam niya lagi niyang kasama ang Panginoong Diyos, ay inutusan siya, no? Inutusan siya na pumunta doon sa ilog o batis ng Karit sa parte ng silangan ng Jordan. Ang sabi niya doon ka makakainom sa batis na yon at huwag kang mag-alala, mayroong magdadala sa iyo ng pagkain. Walang iba kundi ang mga uwak o raven. Isa sa nakaka-amaze dito, no, kumbaga yung panahon pala yun uso na pala yung yung pagdi-deliver, no. At hindi lang to ay free shipping pa itong mga inutusan ng Panginoon na magdala ng pagkain ng umaga at hapon. 2 beses kung mag-deliver itong raven kay Elias. Kaya hindi po siya nangangamba dahil kasama niya ang Panginoon. Ano man yung kanyang pangangailangan, tutugunin at ipagkakaloob sa kanya. At nakita naman natin na talagang pinakita yung promise ng Panginoon na dala siya ng pagkain, no. At hindi katulad nga ngayon sa panahon po natin ay may bayad, no, yung mga nagdi-deliver sa atin, Lazada, Shopee o JNT o Lalamove, ano mo naman po yung mga delivery na yan, ay mayroong karapatang kaukulang bayad. Pero sa panahon ni Elias, free shipping fee at 2 beses po kung magdala ng pagkain ang mga uwak nito. Sa aming pong buhay, mga kapatid, naranasan po namin yan, mag-ulam ng toyo, no, at tuwing kakain kami, kasama ko po ang mga anak at asawa,
ay lubos po akong nalulungkot sapagkat toyo. Toyo po yung ulam namin. Pero hindi maganda sa pandinig, no? Kapag toyo, gawin natin sosyal, no? Soy sauce. Para kung mayroon mang magtanong sa amin, anong ulam nyo, Brother Willie? Soy sauce. Ang ganda po. Soy sauce po. So, ngayon, ay naawa ko sa aking mga anak na ganun po yung ulam nila. Kaya ako po ay agaran na nalangin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nakakaawa po yung mga anak ko. Nakakaranas po ng mga ganitong klaseng ulam. Sapagkat alam ko naman po ay hindi nagiging sapat yung aking pong kinikita. Kaya kung maaari po ay mapalitan naman po yung aking ulam. Yung aming ulam, no? Pero hindi pa ako natatapos ng aking panalangin ay bigla na lang pong may kumalabog, no, doon sa aming itaas. At alam ko po kung sino po yun o ano po yun, yung lumagubog na yon. Kadalasan po kasi ito po yung aming pusa. Itong aming pusa po ay alaga ng aking sister-in-wife, no, si Sister Seneca, na talagang mahilig po yan sa pusa. At hindi lang yun, naalala ko po yung kanyang pangalan ay ipinangalan po sa palayo ko. Ang gusto niya lang po ay wag niya po akong makalimutan. Pero hindi naman tayo kumbaga nainis o ano, sapagkat napakaganda naman joke na yun. Pero yun, yung pagbaksak ng ng pusa na yon, yung nga po yung si Negro, no, ay dahan-dahan pong bumaba sa hagdan. Ito po ay ngumingiyaw para ba nagpapansin, no? Pero nagulat na lamang ako, ito palang pusang ito ay may daladalang ulam. Alam niyo po ba kung ano ang daladala niyang ulam? Kundi yung yung daing, no, daing na bangus. Kumbaga nakakagulat sa kabila ng aking panalangin na makaranas kami ng ibang ulam, ay binigay agad ng Panginoon. Tulad ng uwak sa panahon ni Elias, ito po rin po ay pre-deliver, no? Nakita ko to, itong daing nito ay walang man lang butas. At sa kanyang paglapag ng ulam nito ay dahan-dahan rin siyang umalis. Nang mabuksan ko po itong daing na to ay walang man lang butas. Walang butas sapagkat ito ay, di ba, madalas po natin ginagawa sa mga plastic na nilagyan ay pinapuputok po natin. Pero ito wala man lang butas. Ibig sabihin, walang intensyon itong pusang ito nakainin. Sapagkat itong pusang ito, kung kikilalanin niyo itong pusang ito ay talagang halos lahat ng mga kapitbahay po namin ay galit na galit dito. Sapagkat lagi po silang inuunahan o madalas pag may tinitirang ulam, nakakain niya po. Bukod doon sa pagiging matako niya ay ubod po ng talino. Nakakain niya, nalulundag niya yung mga nakasabit. Bukod doon, pag ito ay may takip, madali niya ito nakukuha. Ginagawa niya, dinudunggol niya ng uso upang ito lumaglag sa sahig. Siyempre, naubusan ka na ng ulam, nabasagan ka pa ng gamit. Kaya yun, nagagalit po yung mga aming kapitbahay. Pero sa ginawa na itong pusang ito, talagang nakaka-amaze yung ginawa ng Lord sa amin. At ito po ay aming niluto at napakasarap pala yung paggaling ka doon sa toyo o soy sauce, no, at kinain mo itong daing na to, napakasarap. Kumakain pa ho yan si Brother Caleb, kasi sa panahon na yun toyo, daing, napakasarap na sa kanya. Pero sa ngayon ay nag-iba na, sisig na po ang gusto niya, no. Pero andoon ang pa rin ng Panginoon na pagkasama mo siya sa oras ng iyong pangangailangan, tumutugon siya.
Hindi niya kinakalimutan yung mga promise na kanyang sinabi para sa lahat. Para sa akin, para sa inyo mga kapatid. Totoo po yung ginawa ng Panginoon sa amin. Yung pusa na utusan niya na magdala ng ulam para po sa amin. Isa rin po na naranasan po namin na talagang pagkasama mo Panginoon, yung mga bagay na imposible, yung mga bagay na hindi mo magagawa, nagagawa mo dahil sa tulong ng ating Panginoon. Dahil lagi ko pong iniisip na may magagawa sa akin ng Panginoon dahil kasama ko siya. Sa panahon po niyon ay talaga pong napakahirap ang biyahe namin. Bukod doon sa 2009 na yan ay sabay-sabay po silang nag-aaral. Mahirap para sa akin na magbumiyahe ng 14 o 15 hours na nagta-tricycle, no? At dahil doon na hindi ko na namamalaya yung aking palang kinikita ay umaabot pala ng 700. Kasi ang pagbibigay ko ng aking kita sa sister wife ko ay unti-unti. Kung ano yung pangangailangan, ito yung baon, bigay ko. Kung ito yung pagkain, bigay ko. At ganoon ang sistema na nangyayari sa amin. Kaya andoon yung hirap, pero bakit ko nagagawa yung hirap na yun? Bakit po nagiging positibo yung aking isipan? Sapagkat kasama ko ang Panginoon. Nangyari po yun sa aming buhay. Hindi ko po akalain na magagawa ko po yun. Biro mo, 4 sila nag-aaral. May first year, fourth year, may college, at mayroon pa nag-aaral ng education. Kumbaga ito ay kinumpleto niya lang ng mga ano ba tawag dito? Yung mga units, no? Kumuha lang siya ng mga ibang unit para sa education, para makapagturo siya. So sa palagay ko, pag titingnan mo yung mga pangyayari yun, hindi ko talaga magagawa. Hindi ko kayang magawa yan. Kaya pag ako nag-share sa mga tao, namamangha sila sa ginagawa ng Panginoon sa amin. Kasi sila, siyempre, kadalasan niyan, kung trabaho mo ay pagta-tricycle, kausap mo dyan ay kundi pasahero, ay mga tricycle driver. Marami po mga negatibo na sasabi, hindi ko magagawa yan. Pero ang sharing ko, sabi ko, magagawa mo yan kapag mananiniwala ka at mananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng mga promise na binibitawan ng Diyos sa atin. At iyon po yung sabi ko, iyon po yung isinasapamuhay ko na lagi kong kasama ang Panginoon. At nangyari po yan, no? Unti-unti po na graduate si Kelly Grace, graduate din si Daniel, na nakapag-college. Ganun din po si Sister Serica. At hindi lang po yun, talagang pinakita yung kapangyarihan ng Panginoon. Nakapasa po siya sa mga exam o sa mga yung tinatawag na para ka makakuha ng lisensya, at iyon po ang nangyari. By grace, by faith, nangyari po ang lahat. Dahil pa sa mga pangyayaring yun, talagang ang Lord hindi kanya talaga iiwan at sa kabila ng pagsubok. At nangyari yun, unti-unti yung aming buhay ay nagkaroon po ng ginhawa, no?
Meron pa po pala akong nakalimutan, no? Yung panahon po yun ay hindi po ako nakaranas ng karamdaman. Hindi sumakit ang aking ulo, lagnat, trangkaso, ano pa man yan. Hindi. Talagang iningatan ako ng Panginoon upang matugunan ko yung pangangailangan ng mga bata. Pati mga baon, pagkain, ganun din po yung aking asawa. Kaya salamat po sa Panginoon, nagawa ko po yan. Hindi po nagawa ko po yan, hindi po sa aking sarili. Dahil pagkasama mo Panginoon, tutulungan ka ng ganap. At ngayon, sabi ko nga, hindi na soy sauce, hindi na daing, kundi umabot na rin po kami sa ketchup. Yung ketchup na yan, maaring nakakapagsawsaw na kami ng manok, ng chicken. Ganun din po, umabot na rin po kami sa Mang Tomas. Yun pong kahulugan ng na unti-unti kami inaangat ng Panginoon. Mula sa soy sauce tungo sa Mang Tomas. Napakasarap ang buhay kung patuloy kang lagi mo kasama ang Panginoon. Sapagkat ang pangako ng Panginoon ay para po sa lahat. Para po sa mga tao na naniniwala at nananampalataya. Kaya mga kapatid, isa lang ang isipin mo na maging kasama mo habang buhay. Okay lang po yan. Kung meron kayong kasama, andyan yung mga magulang nyo, mga anak, okay lang po yan. Pero huwag yung kakalimutan na merong higit na dapat mong maging kasama habang buhay. Tandaan po natin, ang sabi sa salita niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya kapatid, ibahin mo na yung iyong ibahin mo na ang iyong maging kasama. Ibahin mo na po. Mari sa gusto niyo makasama ay lalo kayong mapasama. Kaya nga sabi ko, mabuti yan. Pero kung nagkamali kayo ng sasamahan, maaari kayong mapahama. Mamili kayo, si Lord ba o ang tao? Kahit sino, isa lang pipiliin niyan. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya praise God. At nangyari po sa aming buhay ay unti-unti po kaming inangat ng aming Panginoon, ng ating Panginoon Jesucristo. Unang-una, dapat mong malaman, para makasama mo ang Panginoon, tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. Pangalawa, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Pangatlo, sundin mo ang kanyang mga salita at patuloy mo itong isapamuhay. Tandaan po natin, yan tatlong yan, kung mangyayari yan, gagawin mo yan, makakatiyak ako na ang Lord ang makakasama mo. Ang promise ng Panginoon, ulitin ko po ulit, at ito'y paulit-ulit kong sasabihin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, salamat po. Purihin po ang Panginoon. Naway ito po ay maging daan, isang pagpapala po para sa inyo. Ang salitang ito, ang message nito para sa inyo. Salamat po. Naway palakasin kayo ng mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po. Thank you po. Purihin po ang Panginoon. Now let us declare our mission and vision. Our mission is to glorify God by reaching out and mentoring families, producing spirit-filled leaders and Christ-centered communities. Glorify God, disciple families. And our vision is, by God's grace, to become an influential disciple-making church of Christ-centered families in the Philippines and beyond. Now let us speak blessings to one another. The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. God bless everyone.